Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong sila Pulong sa sila Baste, ay 'di ba dati mga kunwari matatapang ano sila, ha? Pero ngayon, nakikita nyo, sabi ni Pulong, hindi kami uurong, hindi kami natatakot. Anong sabi ni Trillanes? Wag mo nga kami, Pulong, ha? Congressman ka, ini-impeach ang kapatid mo, na ipagtatanggol mo ba ang kapatid mo? Oo nga naman, 'di ba? Kaya itong mga magkakapatid na ito, si Pulong, si Baste, wala naman eh. Ang pinagyayabang nila, matapang daw si Pulong, matapang daw si Baste. Ang dami ng hinamon ni Baste. Ang dami ng hinamon. Hinamon si Tory noon. Pinagbigyan ni Tory, hindi naman sumipot. 'Di ba? Hinamon si Tory, hindi naman sumipot. Kaya ano yan mga kabunyog eh. Ngayon na naman, si Pulong Duterte, galit na galit kay Melvin Matibag. Galit na galit kay Melvin Matibag. Bakit? Bakit galit na galit kay Melvin Matibag? Ay kasi si Atty. Melvin Matibag, bagong director ng NBI, ay talagang iniisa-isa sila. Iniisa-isa sila. Anong ginawa ni Atty. Melvin Matibag? Yung mga DDS na mga nagkakalat ng fake news, kinasuhan. Yan, kinasuhan si Jason Sa, si Eric Celes, si Jack Arguta. Ngayon, inaresto na si Jason Sa nung isang araw. Inaresto na si Jason Sa. Isusunod na rin si Eric Celes. Nagtatago yata si Eric Celes eh. Si Jack Arguta. Makakasuhan na rin yon. Yung mga vloggers na, yung Iloy Bogris, the Queen of Revelations na nasa Dubai, pinadalhan na rin ng subpina. Iniisa-isa ni Atty. Melvin Matibag. Iniisa-isa. Direktor ng NBI. Si Mike Defensor. Kinasuhan yung pamilya. Pero sabi ni Director Melvin Matibag, kakasuhan pa rin natin si Mike Defensor. 'Di ba? Ngayon, galit na ang mga DDS kay Melvin Matibag. Si Pulong lang, sabi ni Pulong, matibay. Ano to? Pag sabi nyo, i-raid nyo ang bahay ko, gawin nyo na. Sabihin nyo na. Matibay, kung magaling ka talaga. Sabi mo, i-raid mo itong bahay ko, sabi ni Pulong. Tapos sabi ni Pulong, sinusundan daw siya. Binubuntutan daw siya. Sabi naman ng NBI, hindi naman binubuntutan. Paranoid na si Pulong. Ibig sabihin, paranoid na. Bakit sila paranoid? Kasi nung panahon, mayabang sila eh. Akala nila, walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Noon si Trillanes, binabastos nila. Noong presidente si Digong, binabastos nila si Trillanes. Ngayon, di ba napatunayan na tama si Trillanes? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang buhay ay weather-weather lang. Yung kanilang kapangyarihan na yun, nawawala na. Nawawala na. Ito, si Basti Duterte, iimbestigahan daw ni Atty. Melvin Matibag dahil nga dun sa pagbabanta ni Pulong o ni Baste. Kasi sabi ni Baste, isa lang naman ang ulo ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Di sige. Ang ulo pala ni Bongbong Marcos. Sige, hindi namin yan Dati kasi, masyadong mabait ang administrasyong Marcos. Kahit binabastos na si Marcos, hinahayaan lang. Ngayon, itong direktor ng NBI, si Atty. Melvin Matibag, talagang, kasi dating DDS yan, si Atty. Melvin Matibag, dating sekretary yan ng kabinete ni Duterte. Dati yung Secretary General ng PDP laban ni Duterte. Di ba? Ngayon, NBI director na. At saka, alam na alam niya ang pasikot-sikot ng mga Duterte. Alam niya ang galawang Duterte. Di ba? Kaya ngayon, hindi makapurma yung mga DDS kay Matibag eh. Hindi makapurma. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, yung dating pinagmamalaki na yabang ng mga Duterte, ngayon? Nakakuha sila ng katapat eh. Si Pangulong Marcos, mabait. Si Pangulong Marcos, ayaw, parang siya. Ayaw niya, hindi mo siya makitang matapang. Pero ang mga nakapaligid kasi ngayon kay Pangulong Marcos, matitindi. Si Boying Remulla ng Ombudsman. Si Atty. Melvin Matibag ng NBI. Di ba? Matitindi. Kumbaga, binabawi
parang malambot, yung pagiging mabait ng Pangulong Marcos, binabawi ng mga nakapaligid. Dito ngayon, dito ngayon, dito ngayon nahihirapan ang kampo ng Duterte. Ah. Isa pa pala, yung tagapagsalita ng Malacanang, si Yussi Claire Castro, matindi rin, nakikibardagulan. Oh, di ba? Kumbaga nakakuha sila ng katapat, nakakuha sila ng ombudsman sa katauhan ni Boying Rimulya, nakakuha sila ng matapang na NBI director sa katauhan ni Atty. Melvin Matibag, nakakuha sila ng nakikipagbardagulan na palace press officer sa katauhan ni Yussi Claire Castro. O yan, di ba? Matindi yan, dun pa lang sa tatlo na yan. Doon pa lang sa tatlo na yan, Melvin Matibag ng NBI, Boying Rimulya ng Ombudsman, Yussi Claire Castro, di ba? Ang medyo mahina lang si Junvic Rimulya eh. Si Junvic Rimulya, wala pang naaaresto doon sa mga fugitives. Pero babawi din siguro babawi rin si Junvic Rimulya. Hindi, sa totoo mga kabunyog, ang malinaw dito, ang buhay ay weather lang. Nahihirapan ang mga Duterte kasi nakakuha sila ng katapat. Si Pangulong Marcos ay parang malambot, parang mahina, parang mabait. Pero nandiyan naman si Boying, ombudsman. Nandiyan naman si Attorney Melvin Matibag, director ng NBI. Nandiyan naman ang palace press officer, si Yussi Claire Castro. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ngayon, itong mga Duterte, makikita mo talaga, nadudurog na ang pwersa nila. Nadudurog na ang pwersa nila. Tapos kaliwat kanan ngayon, ang kinakaharap nilang problema, si Sara Duterte, impeachment. Si Digong nandun sa ICC. Yung mga supporters nila, mga vloggers na mga maiingay dati, sunod-sunod ang mga kaso ngayon. Nakaamba na rin ang kaso kila Pulong, kila Baste. Di ba? Kila Bongo. Si Bato nagtatago. Di ba? Yung mga kaalyado nilang senador tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero, ayan, aarestuhin na yan sa susunod na mga araw. Si Harry Roque nandun sa Austria, nagtatago din. Di ba? Yan ang nangyari sa pwersa ng Duterte. Kaya paano nila sasabihing malakas? Paano mo sasabihing malakas? Di ba? Ulitin natin ulitin natin. Paano mo masasabing malakas ang Duterte? Yung kanilang pinakapinuno nasa dahig, nakakulong. Kung ano-ano nang ginawang diskarte ni Kaufman, hindi maano. Lahat na ng diskarte. Question na yung jurisdiction, ng interim release, yung fitness to stand trial, lahat na. Wala naman. Di ba? Tapos yung mga senador na kakampi ng Duterte, nagpass na ng resolusyon sa Senado para palayain si Duterte, bring him home. Nag-petition signing na sila, kung ano-ano na. Nagrarally sila araw-araw dyan sa Korte Suprema. Wala. Nananawagan na ng people power, nananawagan na ng withdrawal of military support. Wala. Tapos ang nangyayari pa ngayon, si Sara Duterte, na tangi nilang pag-asa, ayan, nasasala ngayon sa impeachment. Itong May 11 magsesesyon ang Kamara. Magbubutuhan ang plenary. Sigurado naman tayo, lulusot na yan sa plenaryo. 106 lang naman na boto. Ay nakakuha na ng 53 doon sa Justice Committee, di ba? Ano yan? Kaya ito? Si Kibuloy pa nga pala. Tingnan nyo si Kibuloy, nakakulong. Yung mag-best friend, si Digong si Kibuloy, pareho nakakulong. Si Harry Roque, na mayabang, ayun, nagtatago doon sa Vienna, Austria. Di ba? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.